Hello, magandang umaga sa inyo mga Lods. Ngayon may bago na naman tayong topic na i-discuss at ilalagay ko to sa aking YouTube channel ulit. So, kasi nasira yung aking computer kaya bumili ako, nag-upgrade ako, bumili ako ng SSD, tapos 16 gig na RAM. Ayun, bumili siya. So, ngayon, ano pa ang topic na i-discuss natin? So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano i-apply yung mga template na mayroon tayong mga template gusto natin i-gamitin sa Laravel. So, tara na. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng template na ipapasok natin dito sa Laravel. So, mayroon akong template dito. So, blog template. Pag niran yun, ito kasi direct na siya niraran pag kiniklik yung index. So, ayan. So, ito yung magiging itsura. So, ito kasi direct siyang, static lang siya, niraran siya direct. So, gusto natin, o kung may design ka, gusto ko i-run to doon sa Laravel or ipapasok natin itong design na to sa Laravel. So, halika na at panoorin ito at sana magustuhan mo rin to sa mga may nais na mag-Laravel. So, unang-una, ano pa requirements para mapag-Laravel? Unang-una, need nyo lang sum. I-list ko lang. Number 1 requirements nyo, 1 is sum. Number 1 is sum. Saan ba ang sum? So, punta lang kayo dito. So, ano nyo lang, ako kaka-install ko lang ito. So, 8.2.4 na yung version nila. So, next natin is, pangalawa is get composer o composer. So, saan pa nakikita yan? Dito naman yan sa get composer. So, yan. So, ano nyo lang yan? So, download nyo lang, tapos install nyo siya. Then, pangatlo, requirements. Need nyong i-edit yung environment. So, makikita environment dito. So, search nyo lang environment. So, ayan. Yung click lang itong edit the system environment. Then, anong gagawin natin? So, click lang itong environment variables. Then, select nyo yung path, yung pangalawa. Then, mag-view kayo. Sa akin kasi edit. So, ito nilagay ko siya. Yung C, yan. Yung sa C na to. Yung naka-highlight sa blue. So, need din siyang ilagay. Para kapag nag-install kayo ng Laravel, so gaganing Laravel na, hindi nagkaka-error o naglalabas siya ng red na error. So, need nyo siyang ilagay dito. Tapos, basta mag-view kayo, mag-view, tapos ilagay nyo to. Tapos, okay nyo lang. Then, ayan nga, ang pangatlo natin is yung environment. Set up environment. So, need natin yan. Pag okay na, nagawa nyo na, so, pwede na tayo mag-install ng Laravel. So, saan tayo pupunta? Punta lang tayo sa search lang natin yung Laravel. So, pupunta yun sa kanilang, pupunta yun siya dun sa, tapos click lang natin yung get started. So, ang ituturo ko sa inyo, ito yung pinaka-latest na yung 10. So, ito yan natin, either may dalawa kasing uri yan. So, ituturo ko sa inyo. Copy muna natin to. Tapos, bali yung video rin to, Visual Studio. Mag-download na rin kayo o mag-install ng Visual Studio. Visual Studio Code or Git. Pwede rin dito sa Git. Ay, pwede rin sa CMD. So, nasa sa inyo yan. Pero ito kasi ang ano natin is Visual Studio na lang. Gamitin natin. So, yun yung mga requirements natin. 1, 2, 3, 4. So, 4. So, simulan natin. So, mayroon tayong mag-aanan na ako ng new Windows. Install tayo ng panibago. So, mabilis talaga siya pag naka-SSD. So, ayan, mag-install tayo. So, ayan na yung ano natin. So,
dalawang uri kasi yan. So, Laravel new. Tapos pangalan ng gagawin nyo na ano, Laravel website. So, ayan yung isang uri na pag-install ng Laravel. Pero ang gagawin natin kasi is ito yung aking gagamitin. So, susundan natin yung documentation dito. So, yan. So, ano lang tayo? Natin ito nagre-record. So, ayan. So, Laravel. Tapos, pangalan ng folder ng Laravel. So, saan siya mapupunta? Dito sa C. So, dyan mo hanapin after niya ma-install. So, Laravel web app na lang. So, Laravel vlog na lang tayo. Laravel vlog. Kasi vlog tayo. Laravel vlog. So, hintayin natin. So, di ba, napansin nyo, nag-i-install siya ng tama. So, ito, pag-i-install niyan is nakadepende sa bilis ng inyong internet. So, ayan. Dahil nagawa nyo itong setup na to, o settings, tingnan nyo na lang, sundan nyo na lang yung sinasabi ko. So, ayan. 4 na yan. So, ayan, mabilis siya. Depende ito sa bilis ng internet nyo. Mabilis siya mag-install. So, minsan kasi pumapalo sa 100 Mbps. Kaya ganun. So, sana huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. So, mag-ano pa ako ng ibang video about sa Laravel. So, mag-comment lang kayo sa baba kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ba matuto mag-hosting sa Laravel, o anong hosting. So, Hostinger lang yung gamit ko. So, yun lang yung aking pwedeng i-demo sa inyo. Kung gusto nyo rin magpagawa gamit ang Laravel, kontakin nyo lang ako. So, hintayin lang natin. Mabilis lang naman siya mag-install. So, siguro sa internet hindi naman to siguro dahil naka-SSD ka, mas mabilis siya. So, 98% na. So, kung napapansin nyo, ang bilis, di ba? So, ayan. Ang bilis, di ba? Tapos agad. So, ang pangalan ng folder natin is Laravel Vlog. So, saan natin makikita yan dito? Dito natin siya makikita. Kasi ang path niya, ito. Yung C, user, Toledo family. So, nasa C, tapos user, tapos Toledo family, tapos ito yon. Pwede ko siyang i-drag pa Visual Studio, pero may gagawin tayong shortcut. Kunin ko na lang tong pangalan niya. Ay, ito pala yung ating na-install, sorry. So, yun yung pangalan. So, dito natin sa baba, CD ko na lang siya. CD. Tapos, ano natin yan. So, enter. So, na-detect niya doon. Tapos, ibabalik ko siya sa Visual Studio. Code, space, dot. So, open yan sa Visual Studio. Tapos, exit ko na yung unang install. So, ito na yung ating install na Laravel 10. So, di ba, bilis lang. So, ngayon, i-run natin, i-test natin ngayon yung ating Laravel. Paano mag-test ng Laravel o paano mag-run. Type lang natin, please. Ayan, PHP artisan serve. So, ganyan pag-run ng Laravel. So, control lang natin, tapos click. So, para mapupunta yan dito sa, so, ito na yung itsura ng ating Laravel. So, explore na lang natin. So, dito sa routes. So, sa web. So, may kita. So, itong welcome, dito may kita yan sa resources view. So, welcome. So, ito. So, ano nilalabas yan? Ito yung mga nilalabas niya. Yan. So, nanggaling yan dito sa ating web. So, ginet niya. Tapos, i-view niya dito sa view. So, sa resources. So, ngayon, hindi ito yung ating gagamitin na design. So, sinabi ko nga sa inyo is, ang gagamitin natin na design is ito. So, ipapasok natin yung template na to sa Laravel 10. So, gagamitin. Kung may mga template kayo, magandang to kasi matututo kayo kung paano magpasok ng mga design sa Laravel.
So, tara, simulan na natin. Pasok na natin yung design na yun sa Laravel. So, una natin gagawin is, i-copy lang natin itong mga folder. Saan natin to ilalagay o saan natin to i-copy sa Laravel. Punta lang ulit ako dito sa Toledo Family kasi dito yung path ng ating folder. So, Laravel Blog. So, saan natin ilalagay? Sa public. Dito natin ipipaste yung mga folder na galing dito sa pinagkopyahan natin. Nagigets ba? So, ano na lang, comment na lang. So, ito. So, Laravel. Ito yung pangalan na ating folder. Tapos, pag pasok mo sa folder na yan, punta ka sa public. Paste mo dito yung pinagkopyahan mo na mga CSS, font, image, JS yan. So, next natin is, i-copy lang muna natin yung ating index. So, saan natin lagay naman? Lagay naman natin sa punta lang kayo dito sa katabi niya, sa baba, resources, view. Dito natin siya, i-paste. So, yan. Ayan na, meron na, di ba? So, next natin is, ang gagawin natin dito sa, ano na to, index na to, is, i-rename natin. Kasi mayroon siyang, ang Laravel kasi is, need niya na extension, .blade.php. So, ayan yung ating index. So, titingnan natin kung ang gagawin pala natin muna is sa route, papalitan natin sa web ng index, hindi welcome kasi ang nilabas na is yung welcome. Palitan lang natin ng index. Try natin kung madedetect nyo itong ating index. So, refresh natin dito. Kung napapansin nyo, nakuha nyo yung design pero hindi need natin kasi kapag ni-right click mo siya, element, palitan ko lang ng, kung napapansin nyo sa kanyang header, so naka-direct siya doon, nakukuha niya sa public, pero ang magandang approach kasi sa Laravel is need mo siyang gaganituhin. So tingnan nyo to. So need mo siyang i-asset, tap nyo to asset, sorry. Ayan. Tapos, papasok mo to sa mag-add ka lang ng asset. So, ayan. So, sa mag-add. Okay. So, ayan. Then yung nakukuha nito yung path galing dito sa public. So, pag ni-right click mo siya, ulit, i-right click natin. So, pag tinignan natin yung ating header, kung napapansin nyo, ayan o, meron siyang nakukuha niya yung pinaka URL natin dito. So, ayan, HTTP. So, mas ganito kasi ang approach ng Laravel. So, lahat yan lalagyan natin ng asset. So, copyan lang natin to. Yan. Oops. So, sana gustuhan nyo to at sundan nyo na lang yung aking gagawin. So, ayan, lalagyan lang natin ng ganyan. Okay, lahat lagyan natin muna, tapos yung sa panapos dito, kopyahin na natin muna. Lahat muna lagyan natin. Sundan nyo na lang ako kung nagustuhan nyo to. So, hindi naman kailangan na ano. So, para lang to sa mga beginner o sa mga gusto mag-aaral ng Laravel. Laravel 10 yung gamit natin dito. So, sana magustuhan nyo to. So, ito, lagyan mo natin lahat ng asset. Natin lahat ng asset, dami natin mga image. So mahaba to, mamaya i-chop-chopin natin to, gagawa tayo ng layout. Yun, isa-isayin natin to. So ayan, HTTP, so lagyan na natin. So sa taas, di na ako babalik. Lagyan ko na lang siya ng ganito. Ayan. So, ito yung ating panapos. Kopyahin na lang natin lahat din ng ating mga pinaglalagyan sa unahan. So, huwag nyo kalimutan subscribe yung aking YouTube channel. Kasi marami pa akong ituturo na Laravel. Sana magustuhan nyo ito. Paunti-unti lang tayo mag-aaral ng Laravel. So, hindi pa naman ako sobrang expert sa Laravel. So, yung mga idea ko lang nalalaman, ituturo ko lang sa inyo.
para mayroon din kayong idea sa Laravel. So magkaka-idea rin kayo sa Laravel. Mabilisan kasi almost ang iba kasi mayroon silang maraming alam pero hindi sila nag-share ng kanilang alaman. So sa kanila na yon, so tayo mag-share tayo hanggat kaya natin. So lahat lagyan natin at may time tayo mag-share tayo. So ayun, nilagyan natin lahat siguro. Nilagyan natin. Tapos i-refresh natin. Tingnan natin kung may nabago. So saan daw? Error 51 ata. So ayan, 51. So lagyan natin to 51. Ano naman tayo nilagay sa 51? Drawing to So asset, titingnan muna natin. Tingnan natin kung nalagyan lahat. Kailangan wala tong mintes. Asset. Tingnan natin. Ano error niya? Sa dito wala. Ayun kita sa pinakailalim. So na-detect niya dito is wala daw panapos. Sorry. So yan. So pag na-refresh natin, ayan, kung napansin nyo is nakuha niya pa rin yung original design. Nakuha niya yung original design, di ba? Ng vlog. So ganun mag-apply ng design pa Laravel. So hindi yung mga static na design. So kung titingnan natin yan dito sa ating header, kung napapansin nyo, lahat so kinuha niya tong URL natin. So dinugtong niya dito. So ito is nade-detect na yung mga nasa public folder, yung mga CSS. So saan ba natin yan nakikita yan? Nakikita natin yan dito sa ating public. So ito yung mga tinopya natin. So mayroon na tayong So anong gagawin natin next is gagawa na lang siguro tayo ng igigit na lang natin yan isa-isa. So gagawa na lang tayo ng kanya-kanyang or lahat na lang siguro dito natin ibaba to. Gagawa tayo ng controller. PHP artisan make controller So, gagawa tayo ng controller. Ang ilalagay natin, all access controller. Lagyan natin. So, yan. Enter natin. So, all access controller. So, gaya lang muna yung natin. So, kung mapapansin nyo dyan is, mapunta na tayo dito sa apps. Tapos, is TTP. So, tapos controller. So ito yung i-create natin na controller. So dito may kita. Diba? So ngayon i-ano mo siya dito sa web. Ano mo siya, use mo siya. Use app. Saan ba siya naka HTTP apps HTTP tapos controller. So para targetin mo yung controllers na yan. So ayan. So hindi pa natin siya ginagamit dito. So may gagamitin natin. So para direct na siya, itong ano na to is kukunin natin to. Magagawa tayo ng ikukul natin sa class. Yan. Yan. Tapos ano lang natin is index. Ayan. So i-call natin to. Gagawa tayo ng dito ng public function. So public function. So ayan, kukul lang natin. Tapos ano lang natin yung ating, so parang ganito yung magiging tsura ng ating controller. So parang ganito, yan ganyan. So harangan natin para mapunta sa home. So ang ating is index. So yan.
So, pag i-refresh natin, so, ayun pa rin, di ba? Nakakuha niya pa rin yung index. Di ba? So, nakakuha niya pa rin yung original na index. So, nakadirect na tayo sa dito sa ating web. Then, kinol natin tong ating all access controller. So, saan ba yung nakikita tong all access? Dito sa create natin na controller. Ito, all access. So, iko-call lang natin dito sa web, sa top. Kasi, kung sa PHP kasi ito, ganito kasi ang katumbas niya sa PHP, sa mga core PHP. So, include. So, kung sa PHP, di ba? So, include. So, parang ganyan. Kung sa PHP na core PHP. So, ganyan. Or, ganito. So, parang, sa PHP kasi mayroong .php. Ayan. So, yan yung katumbas niya sa core PHP. So, sa Laravel, ganito yung kanyang pagkukol doon sa controller. So, sana may naano na kayo na idea. So, kinol lang natin to. Tapos gumawa tayo ng class. Kinol natin class na yun pala. So, ngayon is, ayan na. Mayroon na tayong index. Ang sunod natin ilalagay is yung about. Siguro sunod-sunurin natin yung about us. So, ayan. So, paste lang natin dito sa Laravel sa resources view. So, space ulit natin. So, papalitan ulit natin ng extension. So, susundin natin yung kanilang template literal. So, si view. So, yung about us. So, gawin lang natin, i-rename lang natin siya as about us. About us na lang. About us .blade.php. So, ayan yung ating. So, i-create ulit tayo dito ng panibagong about us. So, about us. So, ayan. About us. Tapos, gano'n lang siguro natin. About us. Tapos, gano'n lang natin. About us. Then, i-create ulit tayo ng function na about us dito sa isang ano lang natin at isang controller lang gagawin natin. Public function. I-create tayo ulit ng public function. Tapos, dito natin i-paste yung about us na yan. Tapos, create lang tayo ng ganyan. Tapos, huwag na natin patumpik-tumpik pa. Iisahin na lang natin. Copy na lang natin to. Ayan. Meron na tayong about us. So, pag pumunta tayo dito, type lang natin sa URL yung about us. So, wala, di ba? So, ayan, tingnan natin, about us. Ayan. About us, yun, about us. Ayan, return view. So, kasi, hindi siya nakaget. So, iyan na lang natin siguro, pag-isahin natin, sorry. Pinagdalawa ko kasi. Hiwalay natin to. Pinasok ko kasi sa isang ano. So, dito natin siya ilalagay. About us dito. So, ayan. So, parang ganito ang magiging itsura niyan. So, ang gagawin na lang natin is ganito. Yung parang ganitong style. So, i-route natin, parang ganito, get. So, ganito ang gagawin natin dyan. So, lahat gagawin natin ng ganyan. So, ayan. Gawin natin index. Index. So, ganun yung magiging tsura niya. Tapos, about. So, wala yung pinaka-routes. Tapos, i-ano ko lang muna to. Disable natin kung mapunta sa index. So, wala yung index. Nawala ang ating index. Home controller, sorry. Dahil, ang control natin is, pagpag sa ano is, so, ito, di ba? So,
So, ayan. Kasi, nag-control kasi kumopya tayo doon. So, ito, kailangan natin ipasok to dito sa class. So, ayan yung class natin eh. Kukul natin yan, yung controller na yan. So, next is, papel na lang natin yan. Paste na lang natin. So, anong nilalagay natin? Yung about. Ano lang to? About that. So, ayan, lagyan natin ng about that. About us. Ayan. About that, about us. So, ayan. Para hindi nakakalito, lagyan na natin ito na malaki. So, saan natin i-call? Copy natin itong about us na malaki yung letter sa Tapos, dito natin i-paste para hindi siya nakakalito. So, kapag pumunta, i-copy lang natin itong kopyahin natin to. Ito to, yung about us. Ito, yung katabi ng get. So, try natin dito i-paste. Ayan. Diba nakakuha yung kanyang design sa about us. Sorry, at least mayroon kayong idea kung paano siya i-debug, diba? So, ngayon, ano ba itong mga ito mamaya? Ituturo ko sa inyo yung mga name na to. So, dito muna tayo sa mga next natin is, yung about us pala, sorry. Mamaya natin yung mga design na yan. Pag-isahin na lang natin yung pinaka-header nya, tsaka chachap-chapin natin yun. Gagawa tayong layers. Next natin is yung blog. So, copy natin yung blog. Then, paste natin dito. So, ngayon, papalitan nga natin ulit yan. Dito sa, saan siya makikita? Dito sa resources. Tapos view, itong blog. So, papalitan ulit natin yan ng kanyang extension, .blade. Oops. .blade.php. So, ayan. Ngayon, i-call natin yan. .blade.php na yan. I-create ulit tayo dito sa kanyang i-create tayo ng kanyang route. So, ano yan? Blog. Ulit natin blog. Blog. So, laki na natin ng isang letter niya sa pinakaunahan. Blog. Tapos, blog na maliit. Tapos, blog. My blog. Siguro, my blog. My blog. So, lagyan natin ng my blog. Yung name. Tapos, ikakopy natin itong blog. May malaking isang letter sa unahan. Tapos, punta tayo sa all access controller. Gagawa ulit tayo ng kanyang function. Public function. So, paste natin. Tapos, yan. Tapos, yan. So, mag-view ulit tayo. Ang kinukul natin itong mga view na to. So, dito kasi ang kinukul natin yung mga dito nasa view sa loob ng resources. So, then, ang pangalan niya is blog. Isipin nyo, kahit wala na yung word na .blade.php, ang kukunin nyo na lang, ikukul nyo din yung pinaka kunwari yan, blog. Dot. So, yung pinaka-unahan lang, yung blog. So, pull natin yung blog. So, ayan. Natin kung nagre-record pa. So, ayan. Nagre-record pa naman. So, titignan natin. So, punta tayo dito sa web. Copy lang natin itong blog para sa URL. Test natin. Palitan lang natin. So, ayan, ako yung blog, di ba? So, meron na tayo. So, ilan na tayo? Meron tayong index. Tapos yan. So, next natin is, saan na tayo? So, kopyahin naman natin yung blog details. So, i-paste ulit natin sa folder. Paste natin dito, blog details. Then, papalitan ulit natin ng extension siya. Yung blog details na yan. So, rename natin. Blog details .blade.php. So, yan. So, ano ko na lang to siguro. Kopyahin ko yung sige, type ko na lang dito sa web. So, copy tayo ng para i-get natin yan. Blog details. So, yan. Tinatamad kasi yung mag-type. So, ayan, blog details. Tapos, paste natin dito. Lakyan na natin yung unahan, yung blog details. Yung pinaka
ano niya una, para hindi nakakalito. Yan yung i-call natin sa controller para gumawa tayo ng function. Tapos vlog details, copy na lang natin dito. Tapos my vlog details dito na. So nilagyan ko lang my vlog details para hindi. So ngayon, siyempre wala pa tayong ginawa nito sa ating controller. Copy natin to. Then punta tayo dito. Public function ulit tayo. Public function. Paste natin dito. Tapos gawa tayo ulit yan. Ating method. So return. Copy natin yan. Tapos ano ba i-call natin dito? Ano ba pinangalan natin? Vlog details na yung vlog details. Vlog, lagyan natin ng word na details. So ayan. So anong i-call natin sa URL? Itong katabi ng kasunod ng get. Yan. Copy natin to. Tapos i-test natin dito. Enter. So ayan, ito yung vlog details natin. So, di ba? Mabilis lang siya. So next natin is yung contact. Index, mayroon na tayo yan. Sunod ng contact is term na lang ang kukunin natin. So paste natin ulit dito. Tapos i-change ulit natin yung contact as. Gagawin, papalitan natin yung HTML ng .blade.php. So ayan. So ayan yung ating contact. Ngayon, gagawa tayo sa web ulit. Magigat tayo. Mabilisan lang. So, ano ba yung inano natin? Blog details. Contact pala, sorry. Contact. Ayan, contact. Tapos, contact. Pinakayan ko lang yung unang letra. Tapos, contact. My contact na lang para mabilis. Mayroong my contact. Ayan, mayroon na tayo, di ba? So, kagawa na tayo ng kanyang function dito. So, public function. So, ayan. Tapos, yan lang natin. Copy lang natin yung sa return. Tapos, i-paste natin. Tapos, i-call natin yung contact dito na word. Huwag nyo na isama yung .blade.php. Matik, babasahin niya ni Laravel. So, contact lang. Yan. So, matik, mababasa niyan. So, copy natin to. Contact. So, paste natin dito. Titingnan natin. Test natin sa URL kung nagana. So, ayan. Nagana natin contact. So, last is dahil mayroon na tayong index, yun yung una natin tinapin. So, yung pin. Copy natin. Paste natin dyan. So, ayan. Saan na yung pin na yun? So, ito, papalitan natin na extension na .blade.php. So, ayan, pin. Gagawa tayo ulit. I-get natin yung pin na yan dito sa ating web route. So, ayan. Pin. Copy natin dito. Paste natin. Pin. So, pin. My team. Ayan natin. My team. Ayan. So, copy natin to. Tapos, ayun nga, gawa ulit tayo ng function. Public. Call natin yung team. So, isang controller lang ano natin na isang call lang tayo sa kanilang lahat. So, ano lang natin to, dikit-dikit. So, ayan. So, copy lang natin yung return, mag-copy lang tayo, huwag natin type. So, call natin yung team. Huwag na isama yun, basta huwag isama yung .blade.php. Kunin na lang dito sa resources, sa view. So, dito kasi, dito kasi tayo nagpo-call. So, ipo-call natin dyan, yung mismong una na lang. Huwag na isama yung .blade.php. So, ang call natin na lang is team. So, yung itong team, copy natin. Para i-paste natin sa ating URL. So, ayan yung team natin, diba? So, mayroon na tayo lahat. So, ayan na. So, ang bilis lang, diba? So, na-apply natin sa Laravel yung ating
nakuhang template. So, ito yung original template. Ito. So, ayan, yung direct na siyang static na to, direct na siyang niraran. So, ito yung hindi pa natin in-apply sa Laravel 10. So, ngayon, ito naman yung in-apply natin sa Laravel 10. So, di ba? So, gusto natin pala i-link. Paano kung i-link dito sa mga to? So, punta tayo dyan. Is, i-call natin yung ito. Kunwari, about. So, siguro chachap-chapin muna natin to para ano. Gagawa tayo ng layout sa dito. Sa resource view. So, ayan. Ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng layouts. So, ayan. So, anong gagawin natin sa layout? Para isa na lang yung pag-call sa kanyang header. Sa content naman is magkakaiba sila sa pinaka body, pero isa lang yung header nila at footer siguro. Ayan. Tapos, i-create yung siguro tayo ng header .blade.php. So, next natin sa header is i-call naman natin yung create naman tayo ng name .blade.php. Next natin dito is create naman tayo para sa footer .blade.php. So, siguro may pwede naman natin pang-apat tong pinaka header. Hindi, header lang naman kasi ito nasa header. Wala naman siyang sidebar header lang siya. So, okay lang yan. So, para mabilis, dahil tinatamad ako mag-copy, ay mag-type. So, sa view, ito layouts. So, ang laman ng ating main is ito. Lagyan lang natin ng so, ayan. So, kinakall natin itong layouts kasi ito yung folder na create natin. Nasa loob yung header. Tapos yung ang main natin, mamaya, yung content na yun yung sa mga body. Tapos, layout po, footer. So, ayun yung footer natin. So, mayroon siyang dalawa, header tsaka footer. So, yun na ni main. Ngayon, ang gagawin naman natin dyan is yung sa footer na yan, mag-start tayo dito sa index. Chachap-chapin natin yan, header. Cut na lang natin lahat ng header. So, lagay natin dito sa header. Ayan. So, my blog. So, ayan. Lagay lang natin, my blog, ang ating title. Next is, kasi isa na lang ginawa natin dito kasi lahat lalagyan natin ng asset. So, para isang asset lang sa lahatan. Kung saan ka magpunta sa blog, sa contact, sa team. So, isa na yung header nila. Next natin is yung saan ba tayo kumuha sa mapchap? Tanggalin mo natin yan. Sinapchap na natin yung header. Next natin yung pinaka-footer nun. Footer niya is hanggang dito. Cut na lang natin yan. Tapos wait lang, mali yung pinag-pastean ko dito. Sa footer ko na paste. So, dapat ito sa main. Sorry. So, ito yung footer natin. Tapos, dito natin lagay sa main. Ito. Sa main. So, ito yung ating footer. So, ito yung laman nating main. Gets? Tapos, yung main, tinol niya na yung, isipin nyo, itong mga to, nasa, dito sa baba. Tapos, itong mga to is, nasa top. Tapos dito lang sila magkakaiba sa content nila. Depende sa design. O contact, siyempre iba yung style ng design doon sa theme. So, ayan. So, chop-chop na natin. So, ano ko na lang din yung isama ko na lang yata siguro yung body sa header. Dito ko na isama. Tapos, para isa na lang yung kanilang ano sunod natin gagawin?
Ang sunod natin gagawin is ito. Kunwari, ito, nasa header tayo. Call na natin yan. Kukul natin itong layout na to, yung main. So, ano bang laman ng main? So, ang laman ng main is, siya, dali-dali yung header, tsaka footer. Yan, yung main. Tapos yung content, so, ito yung content, kinukul natin sa UD. So, ayan. So, need natin, tapos, extend out section, tapos, dahil nakakatamad kasi mag-type, yan, para mabilis kayo matapos, yan, end section nyo na, ilagay nyo na sa baba. So, yan, end section, so, ano nyo na lang, so, ito yung pinakataas natin, tapos kinukul natin yung layout na folder and dot, so, ang equivalent yan, parang ganyan, layout, slash main, pero, sa Laravel kasi, ang slash is, pwede na rin siyang dot. So, pag pumunta tayo ng index, o yung pinaka-main kasi, o, diba? Napapansin nyo, pag ni-right click natin yan, o, yan, o, napansin nyo, pinagsama niya pa rin yung header at yung footer, diba? Kahit chinap-chap na natin, kasi, kinol niya yung main. So, si main kasi, ang kinol naman ni main is yung header tsaka footer. So, ayan. Sana naintindihan nyo. So, ngayon, pwede na natin to i-apply lahat dito sa iba. Sa sunod-sunod sa about. Pwede na natin yan i-apply dito sa about. Sa blog. Pwede natin i-apply dito sa blog. Sa blog details, pwede natin yan i-apply sa blog details. Sa contact, so pwede natin yan i-apply sa contact. Index sa team, pwede natin yan i-apply sa team. Next, yung welcome, either delete natin to kasi ito yung pinaka-default kanina. Hindi na natin kailangan. So, sunod natin gagawin is yung kopya na natin to dahil tinatamad tayo mag-type itong index. Sunod ulit natin yan. Yung footer. So, hanggang footer. Oops. Ilang footer na to. Mahaba kasi ito footer eh. So, dito. So, yan. Tapos, sa blog. Hanapin natin yung panapos na footer. So, yan. So, parang ang pinagkaiba na lang sa pinaka-body nila sa blog details. So, natin yan. So, yan. Sa contact, para isa na lang yung pinaka-header nila at saka footer. Hindi mo na kailangan lagyan lahat ng isa-isa na ano. So, footer, tapos index, so, mayroon na yan sa team. Yung ating footer. So, ayan yung footer. So, titingnan natin baka i-stop yung recording. Hindi pala. So, ayan. So, lahat nalagyan na natin. Ngayon, ang sunod natin gagawin, punta tayo na ulit ng layouts. So, parang i-call natin parang ganito. Ito yung pinaka-header natin. So, parang magpo-call tayo ng ganito. Yan. Routes. Yan, ganyan. Call natin ng ganyan. So, at saan tayo pupunta? So, ano ko lang parang hindi mahaba kasi haba nung pag naka-open tong apps. Mahaba pa baba. So, dito lang tayo magpo-focus sa resources, sa view, tapos layout. Pupunta lang tayo sa ating header. Ang pinaka-main pala, sorry. So, about. So, need pa natin mag-chop-chop para dito. Either pwede na natin nung i-copy. Either pwede tayo isa pang gawa ng layout. So, ito yung menu na lang. Menu header. O header menu, sorry. Header menu. .blade. .php. So, ayan. Header menu. .blade.php. Saan natin to idudugtong? Dito na natin siya sunod kay kasi kasunod siya ni header eh. So header menu.
Ayan, header menu. Ayan, so ang ilalagay natin sa header menu na to is yung start tayo ulit dito sa index. Chop-chopin natin yung kunin lang natin tong hanggang contact us. So yan. So saan yung header menu? So dito natin, so lahat to tatanggalan natin sa index about. So ayan, wala na to. Tapos sa blog wala na to. Natanggalin natin lahat yan. So sa blog para maiksi na yung code, so titira na natin. Sa contact hanggang umiksi yung code nyan. Ayan, sarap. Tapos index, dahil dyan tayo nag chop. So kung papansin nyo, so yan, so, pag inano natin yan, so yun pa rin naman, di ba? Ayan o, inano lang natin para iisa na lang din yung pag-call nila dito sa ating header menu. Ngayon, ano gagawin natin? Next natin is call natin dito yung galing sa dito sa sana yung ating routes. So ito ating sa web. So anong i-call natin? Itong name. So ayun yung sinasabi ko kanina. Itong name na to, dito natin siya ilalagay sa header menu natin. Sigurado natin itong ibang. Ano na natin para exit natin yung iba para hindi madaming code. So dito natin siya ilalagay. So routes. So ganyan. So ayan, pagkukol. Copy lang natin yan sa blog. So ano mo natin, lagyan mo natin lahat. Yan, lagyan natin lahat. So, contact, home, blog, about. So isa-isa natin yan. So isama natin tong about us. So dito natin siya. So index. So about us is dito siya. Sa blog, ito blog. So dito siya. So next is blog details. So copy natin to, yung name niya dito sa blog details. Tapos parang kulang tayo para ano pa kulang. So contact may contact author about us blog. So may parang may sobra tang isa. So titingnan natin kung ano yung kulang. Index active, home kasi ito blog, tapos about us, blog details, ano pa yung ano, blog details. So blog details pin, siguro itong author or team, ito yun. May contact na natin dito. So kaya lang muna natin team, wala yung T, hindi natin nakopya. So refresh natin blog. Kung napapansin nyo, pag pinuntahan natin, so ayan, so wala yung author natin. Yung ating, sorry man, dito kasi yung lagyan ng ano. So refresh ulit natin. So ayan, about, diba? So ayun, na-apply natin yung template na to, yung itong part na, itong template na nakuha natin. So pinasok, hindi na natin siya nira ng direct, so pinasok o ginamit natin to sa Laravel. So ito yung magiging parang design natin pag gumawa tayo sa Laravel. So i-upload ko lang to para ma-download nyo siya. So sana may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutan subscribe yung aking YouTube channel.
At mag-comment kayo sa baba kung anong gusto nyong topic about sa Laravel. So baka magawa natin. Depende kung kaya natin gawin. Or mag-hosting ng Laravel. I-suggest lang kayo, comment lang kayo sa baba kung gusto nyo. Yung malalaking website na nagawa nyo sa Laravel, hindi nyo naman kaya i-hosting paano mag-host nun sa live. So hostinger lang tayo mga boss. Tuturuan ko kayo kung paano mag-host ng malalaking website. So hanggang dito na lang boss. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Para dito sa inyo sa lahat ng beginner. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you. Magandang umaga.